Anyway, mga DDS, tigilan nyo na yan. May ano yan, may karma yan. Ano ho? So dahil nga ho, nabanggit na din natin, mga boss chief amo, sir, yung tinutukoy natin na hindi daw lalagpas ng 4 na buwan, umpisahan na natin itong kay Boying Remulla, mga kababayan. No? Kasi si Boying Remulla na bagong ombudsman, mga kababayan, ay plano na balikan na po yung nakatulugan na formally corruption. Naku po. Mukhang eto na ba yung magtatapos at tutuldok at magpapahuli din kay Michael Yang, mga kababayan? No, Mark, wala naman sa Pilipinas si Michael Yang eh. No? Nasa labas naman na ba siya? Bakit? Wala bang walang Interpol? Yun nga lang, ewan ko kung kasapi ang China sa Interpol kung nandun man si Michael Yang. No? At yung iba pa pong mga sabit na mga DDS dito, Remulla will revive probe into 2021 family corruption scandal. Biruin nyo naman, mga kababayan. Tayo ho, nag-iisip tayo. No? Ano kaya magiging solusyon natin dito sa problemang dinaranas natin? Ano kaya yung pakakain natin kapag hindi natapos agad-agad itong pandemic na ito? Diba? Pero, aminin natin sa hindi, merong mga iilang tao ang mga nagsamantala pa nung pandemya. Biruin nyo ho yun, mga kababayan. Problemado ang bawat isa sa atin. Ano ang pangkakain natin sa mga susunod na araw? Tapos ito, may mga tao. Walang ibang inisip kundi ang kumita, magkamal ng pera, limpak-limpak sa pamamagitan ng pandemic. Sabi ni Cesar De Los Reyes, paktay na sila. Basahin natin ha. Manila, Philippines, newly installed Ombudsman Jesus Crispin Remulla on Thursday said he intends to review the corruption in scandal involving pharmaceutical corruption. Sabi nga po ni sino ba yon yung maliit? Yung si Gasul, no? Pag si Boying ang naupo, patay tayong lahat. hindi naman tayong lahat, hindi naman po kabuuan ng Pilipino. Yung mga DDS lang daw po. Pag si Boying ang naupo, patay tayong lahat. Di ba? Lahat kasi iimbestigahan. Nakaraan na yan? Wag mo nang ibalik yan. Hindi. Lahat ng umabuso, inabuso, ang Pilipinas, babalikan, reresbakan. Si Atty. Topacio, yung may sabi nun. Hintayin nyo ang ganti ng api. Remulla is coming soon. Tuloy, Remulla made this statement amid calls to revisit the 2021 Parmali scandal. Mag-iiyakan na naman yung mga DDS. Kahit sila mismong biktima nung panahon ng pandemic. Naku pagtatanggol pa din nila. Si Tatay Digong na naman? Sila Duque na naman? Administrasyon ni Tatay Digong na naman? Ganyan ang eebasin o sasabihin niyang mga yan, mga boss. Di ba? Ganyan ho sila kabulag sa dating Pangulo. Hintayin nyo ang ganti ng api, sabi ni Batang Angas. Sabi ni Aling Basang, si BBM lang ang sasagot at ang katuwang niya upang magresolba ng problema ng mga Pilipino. Bigyan lang natin ng pagkakataon. Ang Diyos ay sumasa atin. Tanggalin ko ito. Boying Remulla pa din. Pakinggan nyo. Ito yung mga sinabi ni Boying, mga kababayan. Game. Kasi nga, parang nalimutan na Ito yung sa Parmali ha. Banat. Silipin natin yan. Kasi nga, parang nalimutan na ibang sa limot. Pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari na masama doon. May yung naging coordinate ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Kung kailangan bisitahin natin. Yun yung Parmali. Kaya ho kayo, kung nag-iisip kayo, no, na kayo ay hindi mahahabol, eto na ang solusyon sa problema ninyo.
hahabulin at hahabulin kayo. Sabi ni Cesar de los Reyes, sino ang DOH secretary nun? Akala nila nakalimutan na, si Duque yata yun. Napilit, sinasabi ni Duterte na, okay lang yan si Duque. Sinisigaw ng mamamayang Pilipino, ayaw na namin kay Duque. Pero ito mga kababayan ha, kung matatandaan ko, umalis ako ng Pilipinas 2021. 2021 kumbaga panahon ng pandemya, nagbakasyon kami diyan sa Pilipinas ng 1 taon po, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 July, July mga 15 yata, 2020 umalis kami dito para magbakasyon ng 1 year sa Pilipinas. Kasi ano din dito pandemya sa buong mundo naman mga kababayan. Walang trabaho, walang kahit ano. Sabi ko, sige Pilipinas muna tayo. Total, pahinga din. At least walang labasan ng bahay muna. Nung bumalik kami, 2021 na dito, mga bandang June, mga boss, dito, pagbalik namin, parang kami pa pinagtatawanan kasi naka-face mask ho kami. Pagbalik namin, bakit naka-face mask ka? Wala naman akong COVID, gaganunin kami. Balik na ho sa normal dito. Sa Pilipinas, mga kababayan, umabot pa yata ng ng 1 taon. At kinakailangan pa na maupo si Pangulong Bongbong Marcos para tuluyan na matanggal yung face mask sa Pilipinas. Ganon kahaba at tingin ko ang may dahilan ng mga yan yung mga nakaupo, yung mga sumamantala, mga kababayan, doon sa pandemya na yun. Di ba? Naku, hindi pwedeng matapos itong pandemic na ito. Kumikita pa tayo Naku, yung mga ganito, ganyan. Yung mga bakuna, etc. Hindi pwede agad matapos to. Ang sarap ng kitaan pa eto, ang sagot sa inyo. Si Boying Remulla, hahabol sa inyo. Di ba? Mga face shield, tama si Daisy Almenario, mga face shield, meron pa. Iba din ang kalokohan nun dati, no? Pag nagmamotor ka, merong barrier kayo sa gitna. Nakita ko yun, naalala ko yun. May barrier. Yung angkas mo asawa mo. Sa gabi, naghahalikan kayo. Sa gabi, magkaakap kayo. Sa gabi, nagbebembangan. Di ba? Tapos paglabas, may barrier pa. Anak na, sabi ko, anong mga pinag-iisip nitong mga ito? Di ba? Wala na nga trabaho yung Pilipino. Dagdag pa sa iisipin ang bumili ng barrier. Naalala niyo ho yun? Lahat yan, yung mga face shield. Dito hindi umabot yung face shield. Hanggang hanggang face mask lang ho, mga kababayan. At tingin ko lahat yan, ang dahilan kung bakit pinahaba nila ng pinahaba at hindi tinugunan agad o hindi niresolba agad yung pandemya. Paano kapag katapos na, di wala na benta ng face shield? Di ba? Yung mga PPE, yung mga barrier, kapag katapos na agad yung pandemic, yung mga face mask na binebenta, wala na agad, wala nang kita. Ubusin muna. Sa jeep, may plastic barrier. Yung sa jeep, maintindihan ko pa kasi iba-ibang mga tao yung makakasama mo doon sa jeep. Di ba? Pero yung sa motor yung sa motor ho, mga kababayan, biruin mo, sabi, magnanay, magtatay, iisa na nga lang kayo doon sa bahay. Di ba? May barrier pa. Wala ka namang inaangkas sa iba. Ang maiintindihan ko pa, kung yung mga joyride, tama ba? Yung mga joyride o yung mga nag-aangkas ng pasahero, yun may mga barrier. Pero yung pribado naman yung motor at hindi naman pinantatrabaho at hindi nag-aangkas ng iba't iba, kung sino-sino at iisa lang ang bayang inuuwian, hindi na dapat nun. Kasi naman nung time na yan, pinapasok pa nila ang mga enchik. Totoo yan, Erlinda, Imada. Naalala nyo, yung mga enchik, mga naka-PPE, tapos nasa passport nila, may nakaipit na 10,000. Doon
doon pumutok ho yung pastillas di ba? Tina B at Esing Mariano at Chris Angel, Chaicher. Shout out sa inyo. Oh, at sa buong Ceresa Force family. Yan ho, yari sila lahat kay Boying Remulla.